Kumusta kayo? Ang artikulong ito ay tungkol sa siyensya sa likod ng pahinto sa pagkain ng PM at kung paano ito nakakaapekto sa taba sa tiyan batay sa mga proseso ng katawan. Isipin mo ito, ngayong gabi, eksaktong alas, 6 gram gabi, inilapak mo ang iyong chopstick, itinulak ang iyong plato, at gumawa ng isang tila ordinaryong desisyon, hindi na kumain ng kahit ano pa ngayong araw. Sa mismong sandaling iyon, isang digmaan na hindi mo nakikita ang tahimik na nagsisimula sa loob ng iyong katawan, ang iyong pankreas ay nagsisimulang mag-shutdown, ang iyong atay ay nagsisimulang inventaryo, ang maliliit na pinto sa iyong mga fat cell ay nagsisimulang dahan-dahang lumuwag, at ang iyong tiyan ang taba sa paligid nito na pinaka-kinainisan mo, pinaka-problema mo, at pinakagusto mong alisin ay dumadaan sa isang pagbabago sa kapalaran na hindi nito nalalaman. Ngunit may isang katotohanan na hindi alam karamihan sa mga tao, hindi lahat ng hindi pagkain ay pareho. Ang nangyayari sa loob ng iyong katawan pagkatapos mong huminto sa pagkain ay mas komplikado, mas tumpak, at mas nakakagulat kaysa sa iyong naisip. Kaya, kung huminto ka sa pagkain tuwing alas, 6 gram gabi, ano mismo ang mararanasan ng taba sa iyong tiyan? Hindi lang ito simpleng kwento ang kumain ngang mas kaunti, pumayat ka. Ito ay isang siyentipikong paglalakbay sa masalimot na mekanismo sa loob ng iyong katawan. Magsimula tayo eksaktong alas, 6 gram gabi at tingnan natin, 6:00 PM. Ang panahon ng pag-iimba. Eksaktong alas, 6 ng gabi, katatapos mo lang kumain ng huling subo ng pagkain. Sa puntong ito ang antas ng glukose sa iyong dugo ay tumataas. Ang iyong pancreas, ang tahimik na organ sa likod ng iyong tiyan na hindi nag-ingay, ay nakakakita ng signal na ito at agad na nagsisimulang maglabas ng insulin. Ano ang insulin? Maari mo itong isipin bilang isang universal na susi. Ang trabaho nito ay buksan ang pintungan iyong cell sa buong katawan na nagpapahintulot sa glukose sa dugo na makapasok sa mga cell at maging enerhiya. Hanggat gumagana ang insulin, ang iyong katawan ay nasa storage mode. Abung-abala ito sa pag-impaking labis na enerhiya at pag-imbak nito sa mga fat cell. Sa panahong ito, halos humihinto ang pagsunog ng taba. Ang mga fat cell sa iyong tiyan ay parang isang nakalok na warehouse ngayon. Ang presensya ng insulin ay mahigpit na nakasara sa pinto ng warehouse na ito. Ang enerhiya ay pumapasok lamang at hindi lumalabas. Ito ang karunungan ng kaligtasan ng tao na nag-evolve. Libu-libong taon na ang nakalipas, ang ating mga ninuno na nahihirapan sa kakulangan ng pagkain ay iniimbak ang pinakamaraming enerhiya hanggat maaari pagkatapos ng bawat pagkain upang maghanda para sa susunod na tagutom. Ang mekanismong ito ay nakatulong sa mga tao na mabuhay. Ngunit sa ngayon, kung saan ang pagkain ay madaling makuha, ang sistemang ito na nagbibigay priority sa pag-imbak ay naging kasapwat sa pag-ipon ng taba sa tiyan. 7 PM, 8 PM, ang panahon ng paglipat, alas 7 hanggang alas 8 gabi na ngayon. 1 o 2 oras na ang nakalipas mula nang huminto ka sa pagkain. Ang iyong blood sugar ay nagsisimulang dahan-dahang bumaba mula sa peak nito at ang insulin na inilabas ng pancreas ay unti-unting bumababa. Ang iyong katawan ay nagsisimulang lumipat mula sa storage mode patungo sa maintenance mode. Sa yuktong ito, ang iyong atay ay nagsisimulang gumana. Ang atay ay isa sa pinakamasipak na organ sa iyong katawan. Maaari mo itong isipin bilang isang 24,7 na sentro ng pamamahala ng enerhiya. Nag-iimbak ito ng isang substance na tinatawag na glycogen na isang nakakompress at nakapackage na form ng glucose. Ito ay tulad ng paggawa ng mamaryenda sa mga energy bar at pag-imbak ng mga ito ng mayos sa isang warehouse. Kapag huminto ka sa pagkain at nagsisimulang bumaba ang blood sugar, sisimulan ng atay na hati ng glycogen na ito, ilabas ang glucose pabalik sa dugo, panatilihin ang iyong blood sugar na stable, at tiyakin ang normal na pagana ng iyong utak at iba pang organ. Ang prosesong ito ay tinatawag na glycogenolysis. Ito ang unang linya ng depensa na isinaaktibo ng iyong katawan kapag walang panlabas na supply ng pagkain. Sa puntong ito, ang taba sa iyong tiyan ay hindi pa malawakang ginagamit. Ang katawan ay inuna ang paggamit ng nakaimba na enerhiya sa atay, tulad ng isang matalinong may bahay na gumagamit muna ng sangkap sa bahay upang magluto bago mamili sa palengke. 9 PM, 10 PM, ang pagbaba ng insulin at pagtatas ng growth hormone. Alas 9 hanggang alas 10 ng gabi na ngayon,
3 hanggang 4 na oras na ang nakalipas mula nang huminto ka sa pagkain. Ang nga reserba ng glycogen sa iyong atay ay nagsisimulang unti-anting bumaba, patuloy na bumababa ang antas insulin sa dugo. Sa mismong sandaling ito, lumalabas ang isa pang mahalagang karakter, glucagon. Maari mong isipin ang insulin at glucagon bilang kambal na may makasalungat na personalidad. Ang insulin ang namamahala sa pag-impok ng pera at ang glucagon ang namamahala sa pagkuhang pera. Kapag bumaba ang blood sugar sa isang tiyak na antas, isa pang grupo nga sel sa pankreas ang nagsisimulang maglabas ng glucagon. Ang signal nito ay kumakalat sa buong katawan, nauubos na ang enerhiya, simulan ng gamitin ang mga reserba. Kasabay nito, ang antas ng growth hormone ay tahimik na nagsisimulang tumaas. Ang growth hormone ay hindi lamang para sa pagpapataas ng mga bata. Sa mga matatanda, ito ay isang malakas na tagapagtaguyod ngang pagkasunong ng taba. Ipinapakita ngang data ngang pananaliksik mula sa Harvard Medical School na sa isang resting state, ang dami ngang growth hormone na inilabas ay maaring ilang beses na mas mataas kaysa sa karaniwan. Direktang kumikilos ito sa mga fat cell na nagpapagana ng isang substance na tinatawag na lipase. Maaari mong isipin ang lipase bilang isang gunting na partikular na responsable sa pagputol ng triglycerides na nakaimba sa mga fat cell sa free fatty acids na maaring masunog. Ang mga fat cell sa iyong tiyan ang masaradong pintong warehouse na iyon ay nagsisimulang dahan-dahang lumuwag. Ngunit may isang napakahalagang detalye dito na maling naiintindihan ng maraming tao. Ang pagputol at paglabas ng taba ay hindi nangangahulugang nasunok na ito. Kailangan pa ring dalhin ang mga free fatty acids sa daluyan ng dugo patungo sa mga muscle cell o mitokondria sa atay upang tuluyang ma-oxidize at masunok na nagiging enerhiya. Ano ang mitokondria? Ang mga ito ay mga miniatur na makina sa mga cell. Mayroong daan-daan o libu-libong mitokondria sa bawat cell. Non-stop silang nagsusunong ng fatty acids at glucose upang maging ATP, ang currency ng enerhiya na magagamit ng katawan. Kung walang mitokondria, ang taba, kahit na inilabas mula sa warehouse, ay hindi talaga mawawala. Kaya, ang simpleng hindi pagkain ay kailangang samahan ng ilang pisikal na aktibidad upang talagang mapataas ang kahusayan ng pagsunok ng taba. Ito ay agam, hindi marketing hype. 11 p.m., 1 a.m. Ang magic ng pagtulog at pagkasunog ng taba. Patuloy ang oras. At gabi na, alas 11 ng gabi hanggang 1 ng umaga, 5 hanggang 7 oras, kanang huminto sa pagkain. Kung nakatulog ka sa panahong ito, ang iyong katawan ay dumadaan sa isang napakahiwagang yugto. Ang pagtulog ay ang pinakamakapangyarihang bintanang pagaling katawan. Sa panahon ng deep sleep, ang iyong utak ay naglalabas ng malaking halaga ng growth hormone, hindi lang kaunti, kundi ang pinakakonsentrado at pinakamataas na antas sa buong araw. Ipinapakitang pananaliksik sa pagtulog mula sa Stanford University na ang pulsating release ng growth hormone sa panahon ng deep sleep ay isa sa mga pangunahing driver ng nocturnal fat metabolism ng katawan. Kasabay nito, ang antas ng cortisol ay nasa pinakamababa sa buong araw. Ang cortisol ay isang stress hormone na, kapag mataas ang antas, ay nagtataguyod ng pag-ipon ng taba sa tiyan, lalo na ang visceral fat, ang mapanganib na taba na nakatago sa lukap ng tiyan at bumabalot sa mga organo. Ang natural na pagbaba ng cortisol sa gabi ay nagbibigay sa iyong metabolismo NK, taba sa tiyan nam isang medyo kaya-ayang kapaligiran ng hormone. Ginagamit ng iyong katawan ang panahong ito na walang pagkagambala sa pagkain upang tahimik na magsagawa ng isang malaking panlup na paglilinis. Ngunit mayroong isang nakakagulat na katotohanan na hindi alam ng karamihan sa mga tao. Kung kumakain ka pang alas 10, alas 11 o kahit 1 ng umaga, hindi mo lang sinisira ang bintana ng fat metabolism na ito. Puwersahan mo ring ibinabalik ang iyong katawan sa storage mode sa oras na hindi dapat tumaas ang insulin. Natuklasan ng isang pag-aral mula sa University of Pennsylvania na kumpara sa mga taong may parehong calorie intake ngunit kumakain lamang sa araw, ang mga taong nakagawiang kumain sa gabi ay may mas mataas na panganib ng pagtaas ng timbang at ang pag-ipon ng taba sa tiyan ay partikular na kapansin-pansin. Ang dahilan ay ang malalim na epektong circadian rhythm sa metabolismo. Iba ang kakayahan ng iyong katawan na iproseso ang parehong pagkain sa iba't ibang oras. 2 a.m., 6 a.m., ang pagtatalaga ng metabolic fuel at autophagy. Alas 2 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga na ngayon,
8 hanggang 12 oras ka nang huminto sa pagkain. Ito ay isang mahalagang punto ng oras. Sa yuktong ito, ang mga reserba ng glycogen sa iyong atay ay halos naubos na. Ang iyong katawan ay nagsisimulang umasa ng mas malawakan sa tababilang pinagmulan ng enerhiya. Ang prosesong ito ay may profesional na termino na tinatawag na metabolic switching mula sa paggamit ng glucose bilang pangunahing gasolina patungo sa paggamit ng fatty acids bilang pangunahing gasolina. Maaari mo itong isipin bilang isang hybrid na kotse na inuna ang paggamit ng baterya at kapag naubos na ang baterya, automatikong lumilipat sa makinang gasolina. Ang iyong katawan ay tulad ng isang tumpa na dual fuel na sasakyan. Pagkatapos mangyari ang metabolic switching, ang iyong atay ay magsisimulang mag-convert ng fatty acid sa isa pang substance, ang ketones. Ang ketones ay mga byproduct ng fat metabolism, ngunit hindi ito basura. Sa halip, ang ito ay mahusay na gasolina na napakapaboritong utak at puso. Ipinapakitang pananaliksik na ang ketones ay hindi lamang pinakmulan ng enerhiya, mayroon din silang anti-inflammatory, neuroprotective, at insulin sensitivity improving functions. Ang mga pag-aral na inilatala sa journal na Cell Metabolism ay nakpakita na sa isang bahagyang ketotic state, ang mga marker ng pamamaga sa katawan ay bumababa ng malaki at ang talamak na mababang antas ng pamamaga ay isa sa mga pangunahing salik na nagtataguyod ng pag-ipon ng visceral fat sa tiyan. Ang taba sa iyong tiyan sa yuktong ito ay dahan-dahan at matatag na naubos sa paraang hindi mo napapansin. Sa puntong ito, naranasan mo na ba ito? Kung huminto ka sa pagkain ng maaga sa gabi, pagising mo kinabukasan, parang mas manipis ang tiyan mo at mas magaan ang pakiramdam mo. Sabihin sa akin ang iyong karanasan sa comment section. Gusto ko talagang malaman ang inyong personal na damdamin. Ang pakiramdam na ito ay hindi isang ilusyon at hindi rin ito ganap dahil sa pagtunaw at pag-alis ng pagkain. Ito ay sinusuportahan ng tunay na pisyolohikal na pagbabago. Ang malalim na mekanismo. Autophagy. Pag-usapan natin ang isang mas malalim na mekanismo, isang pagtuklas na nanalo ng Nobel Prize sa Physiology o Medicine noong 2016, autophagy ng cell. Pagkatapos mong huminto sa pagkain ng higit sa 12 oras, lalo na sa susunod na umaga, ang iyong nga cell ay nagsisimulang mag-activate ng isang proseso na tinatawag na autophagy. Ano ang autophagy? Maari mo itong isipin bilang mga microscopic na tagapaglinis sa loob ng mga cell. Sa karaniwan, ang mga tagapaglinis na ito ay naghihintay, ngunit hanggat may sapat na pagkain at mataas ang antas ng insulin, wala silang pagkakataong magtrabaho. Kapag pumasok ka sa isang fasting state, patuloy na bumababa ang antas ng insulin at ang isang cellular signaling pathway na tinatawag na mTOR ay pinipigilan. Ang mTOR ay tulad ng growth commander sa cell. Kapag aktibo ito, abala ang mga cell sa paglaki at walang oras upang maglinis. Kapag pinigilan ang mTOR, sa wakas ay makakapagsimula na ang mga tagapaglinis sa kanilang trabaho. Kilalanin, markahan, at hatiin nila ang malumang, nasira o abnormal na protina at organelle sa cell at pagkatapos ay recycle ang mga materyales na ito. Ano ang kaugnayan ng prosesong ito sa taba sa tiyan? Napakalaking kaugnayan nito. Ang mga dysfunctional mitochondria na naipon sa mga visceral fat cell ay isang mahalagang pinagmulan ng talamak na pamamaga. Ang proseso ng autophagy ay maring maalis ng mga sirang makina na ito, bawasan ang paglabas ng mga signal ng pamamaga, at fundamentally, mapabuti ang metabolic function ng mga fat cell. Nanalo si Dr. Yoshinori Ohsumi, isang siyentipikong Hapon, ng Nobel Prize para sa kanyang pagtuklas sa mekanismo ng autophagy. Ipinapakita ng kanyang pananaliksik na hindi ito marginal science. Ito ay isa sa mga pinakapangunahing mekanismo ng pagpapanatili ng buhay ng tao. At isa sa mga kondisyon para sa pag-trigger ng mekanismong ito ay ang patuloy na fasting state. Mga maling akala tungkol sa paghinto sa pagkain ng PM. Ngayon, sisirain natin ang ilang popular na mito tungkol sa paghinto sa pagkain ng PM. Maling akala satu ang pahinto sa pagkain sa gabi ay nagiging sanhi ng pagkawala ng kalamnan. Ito ang pinakamalaking pag-alala ng maraming tao, ngunit sinasabi sa iyo ng agam ng pag-alala na ito ay pinapalaki sa karamihan ng mga kaso. Ang iyong katawan ay may mahigpit na prioridad sa pagkasunong nga pinakmulan ng enerhiya. Inuna nito ang pagsunog ng glucose sa dugo, pagkatapos ay glycogen sa atay, at pagkatapos ay taba. Ang pagkasunok ng mga proteinang kalamnan para sa enerhiya
ay isang emergency measure na malawakang isinaaktibo lamang ng katawan sa matinding gutom at matagal na pag-ayuno. Para sa isang normal at malusog na matanda, ang panganib ngang pagkawalangang kalamnan ay napakababa sa loop ngang 12 hanggang 16 na oras na bintana ngang pag-ayuno. Ipinapakita ng mga pag-aralan na inilatala sa journal na obesity reviews na sa mga pattern ng intermittent fasting, ang porsentoeng taba sa nabawasang timbang ng mga payat na individual ay mas mataas kaysa sa kalamnan, lalo na kapag sinamahan ng sapat na paggamit ng protina at resistance training, ang pagpapanatiling kalamnan ay napakagaling. Mailing akala Cardinal Dois. Okay lang kumain, enigay kahit ano, basta bago mag-6 PM. Ito ay isang mapangganib na mailing akala. Ang time-restricted eating ay isang metabolic tool, hindi magic. Kung kumain ka ng maraming pagkain na mataas sa asukal, taba, at calories bago ng PM at ang kabuwang calorie intake ay mas mataas pa rin kaysa sa iyong nasusunog, tataas pa rin ang iyong timbang. Ang halaga ng time window ay nasa pag-optimize nito ng hormonal na kapaligiran ng iyong katawan, pagpapabuti ng insulin sensitivity, at pagpapahaba ng bintana ng pagsunog ng taba, ngunit hindi nito kayang balewalain ang labis na calorie intake. Ang siyentipikong diskarte ay ang time restriction na sinamahan ng isang makatwirang istruktura ng dieta. Ang dalawa ay nagtutulungan at hindi dapat palitan ang isa't isa. Maling akala ko matiga, pareho ang epektong paginto sa pagkain nga 6 PM sa lahat. Ganap na hindi. Iba-iba ang circadian rhythm, metabolic base, antas ng hormone at lifestyle ng bawat isa. Ang ilang tao ay nakakaramdam ng lakas at patuloy na bumababa ang timbang sa pattern na ito, habang ang iba ay maaring labis na magutom at magbingait sa araw na nagdudulot ng mas maraming calorie intake. Nag-iba ang mga epekto sa bawat individual. Hindi ito dahilan, ito ay isang siyentipikong katotohanan. Sino ang hindi dapat sumubok nito? Sa puntong ito, kailangan kong maging seryoso at linawin na ang pamamaraang ito ay hindi para sa lahat. Ang ilang tao ay hindi dapat subukan ito o dapat lamang gawin ito sa ilalim ng pangangasiwangang medikal. Kung nakakaranas ka o nakaroon ka ng eating disorders, tulad ng anorexia o binge eating disorder, anumang uri ng restricted eating ay maring magpalala ng iyong pasanin sa psikolohiya at panganib sa kalusugan. Mangyaring lumayo sa mga pamamaraang ito at humingi ng profesional na tulong medikal. Kung ikaw ay buntis o nagpapasuso, kailangan ng iyong katawan ng stable at sapat na supply ng nutrisyon. Ang pag-ayuno ay makaapekto sa pag-unlad ng fetus at produksyon ng gatas. Ang yuktong ito ay hindi angkop para sa anumang uri ni pag-ayuno. Kung mayroon kang diabetes, lalo na ang type 1 o type 2 diabetes na nangangailangan ng gamot upang kontrolin ang blood sugar, ang pag-ayuno ay maring magdulot ng matinding pagbabago sa blood sugar at maging sanhi ng hypoglycemia. Kailangan mong ayusin ang iyong oras ng pagkain sa ilalim ng gabay ng isang doktor. Kung ikaw ay isang kabataan na nasa yuktong paglaki at pag-unlad, kailangan ng iyong katawan ng sapat na enerhiya at nutrisyon upang suportahan ang pag-unlad ng buto, kalamnan, at utak, hindi angkop ang time-restricted eating. Kung mayroon kang thyroid disease, adrenal dysfunction, o iba pang problema sa endocrine system, ang pag-ayuno ay maring magkaroon ng hindi inasahang epekto sa iyong hormonal system. Kailangan din ang medical na pagsusuri. Hindi ito para takutin ka, ito ay isang pangunahing kinakailangan para sa siyentipikong katumpakan. Ang malusok na pamamaraan ay dapat nakabatay sa iyong individual na sitwasyon, mga pagbabagong maaari mong asahan. Kaya, kung ikaw ay isang malusok na matanda at nakpasya kang subukan ang pahinto sa pagkain ng PM, anong uri nga pagbabago ang maaari mong asahan? Sa unang 1 hanggang 2 linggo, maaari kang makaramdam ng malalim na gutom sa gabi. Ito ay normal. Ang iyong katawan ay umaangkop sa bagong ritmo ng pag-ayuno. Ang mas signal ng gutom sa iyong utak na pangunahing dulot ng isang hormone na tinatawag na ghrelin ay magpapadala ng malakas na signal sa oras na karaniwan kang kumakain. Ang pakiramdam na ito ay bababa sa paglipas ng panahon. Karaniwan, pagkatapos ng 2 hanggang 3 linggo, ang ritmo ng ghrelin ng karamihan sa mga tao ay muling magayos. Sa pagitan ng 2 hanggang 4 na linggo, kung mananatili ka, maaari mong simulan na mapansin ang banayat na pagbabago sa iyong baywang. Hindi ito dahil nawala ang mga fat cell, ang bilang ng mga fat cell, kapanabo, ay karaniwang hindi nababawasan. Lumilit lamang ang mga ito,
Ito ay dahil ang mga triglyceride na nakaimbak sa mga sel ay patuloy na ginagamit. Ang mga fat cell ay parang mga espongha na pinipiga ang tubig at unti-unting lumiliit ang kanilang volume. Sa loob ng 1 hanggang 3 buwan, kung mananatili ka, ipinapakita ng pananaliksik na ang regular na time-restricted fasting ay maaring makabuluhang mapabuti ang antas ng fasting insulin at insulin sensitivity. Ang pagtaas ng insulin sensitivity ay nangangahulugan na ang iyong katawan ay maaring gawin ang parehong trabaho sa pagregula ng blood sugar sa mas kaunting insulin. Ito ay isa sa mga pangunahing metabolic foundation para sa pagbabawas ng taba sa tiyan, lalo na ang visceral fat. Ang mga pag-aral na inilathala sa New England Journal of Medicine ay nagpapakita na ang mga pattern ng intermittent fasting ay nagpapabuti sa ilang mga indikasyon ng metabolic syndrome, kabilang ang baywang, blood sugar, lipid sa dugo, at presyon nega dugo. Ang mapagpapabuti na ito ay pinakakita sa mapaksa na patuloy sa loob ng 3 buwan o higit pa. Hindi lang tungkol sa estetika, ang iyong kalusugan ang nakataya. Ngunit gusto kong banggitin ang isang napakahalagang bagay dito, isang bagay na hindi sasabihin sa iyong maraming health vlogger. Ang taba sa tiyan, lalo na ang visceral fat, ay hindi lamang isang issue sa estetika, isang issue sa pamamaga, o isang issue sa panganib sa kalusugan. Ang visceral fat ay naglalabas ng maraming pro-inflammatory factors, kabilang ang tumor necrosis factor at interleukin-6. Ang mga substances na ito ay patuloy na umikot sa iyong dugo, tahimik na sumisira sa panloob na lining ng iyong daluyan ng dugo na nagpapataas ng panganib ng sakit sa puso, stroke, at type 2 diabetes. Kaya, ang pagbabawas ng visceral fat sa tiyan ay hindi para magsuot ng mas maliit na pantalon, kundi para maging mas tahimik, mas malusok, at mas walang pamamaga ang iyong katawan sa loob. Ang pahinto sa pagkain ng PM ay isa sa mga tool na makatulong sa iyo na makamit ang layuning ito, ngunit hindi lamang ito ang tool, at hindi rin ito ang pinakamahalagang tool. Sapat na tulog, ito ang pinaka-underrated na fat killer sa tiyan. Ipinapakita ng pananaliksik mula sa University of Chicago na ang kakulangan sa tulog ay nagpapataas ng antas ng ghrelin at nagpapababa ng antas ng leptin na nagiging sanhi upang kumain ka ng mas maraming kaloris kinabukasan at may tendensiya sa mga pagkaing mataas sa asukal at taba. Ang 7,9 na oras ng mataas na kalidad na tulog araw-araw ay nakakaapekto sa taba sa tiyan tulad ng anumang interbensyon sa dieta. Regular na pisikal na aktibidad, lalo na ang aerobic exercise na sinamahan ng strength training, ay ang pinakamabisang paraan upang mapataas ang density ng mitochondria, mapataas ang basal metabolic rate, at direktang masunok ang taba. Maaring buksan ng pag-ayuno ang pintong fat warehouse, ngunit ang pag-ehersisyo ang apoy na ganap na susunok sa taba. Pangangasiwa sa stress, ito ang pinakamadaling napapabayaan na bahagi. Sa ilalim ng matagal na mataas na stress, ang patuloy na mataas na cortisol ay direktang nagtataguyod ng pag-ipon ng visceral fat sa tiyan. Ito ang stress response na ipinagkaloob sa atin ng evolusyon kapag may panganib. Ang enerhiya ay puro na iniimbak sa tiyan upang mabilis na makatakas o makipaglaban. Ngunit sa modernong lipunan, ang mekanismong ito ay madalas na mali ang pag-trigger ng stress sa trabaho at pagkabalisa. Balik tayo sa ating orihinal na senaryo. Alas 6 gabi, inilapak mo ang iyong chopstick at itinulak ang iyong plato. Alam mo na ngayon kung ano ang mararanasan ng iyong katawan sa susunod na 12 oras. Ang pagbaba ng insulin, ang pagtaas ng growth hormone, ang pagkaubos ng glycogen, ang paglabas ng fatty acids, ang palipat energy metabolic fuel, ang pagbuo energy ketones, at ang pag-activate ng autophagy ng cell. Ang taba sa iyong tiyan ang tahimik na warehouse na iyon sa panahong ito ay dahan-dahan, matatag, at tahimik na gagamitin, susunugin, at lilit ng iyong katawan mula sa loob, unti-unti. Hindi ito magic. Ito ay ang karunungan ng katawan ng tao na umusbong sa loob ng milyon-milyong taon. Ang iyong ninuno ay nabuhay sa mga gabi ng kakulangan sa pagkain sa pamamagitan ng mekanismong ito, at ikaw, sa pamamagitan lamang ng isang simpleng desisyon hindi na kumain pagkatapos ng 6 PM ay muling nakpapagana ng matanda at masalimuot na sistemang ito, ngunit tandaan, ang sistemang ito ay nangangailangan ng iyong kooperasyon. Ang sapat na tulog ay nakpapagana nito ng mahusay. Ang isang makatwirang istruktura ng dieta ay nagbibigay dito ng kalidad na hilaw na materyales.
ang regular na ehersisyo ay nagpapagana nito ng mas lubusan at ang isang stable na estado energy stress ay nagpapanatili nito mula sa pagagambala. Ang kalusugan ay hindi kailanman isang klaro, anything isang variable. Ito ay isang sistema ngang buhay na nangangailangan sa iyo na bigyan ng pansin mula sa maraming dimensyon at manatili dito sa pangmatagalan. Ang paghinto sa pagkain ng PMI isang panimulang punto na maaari mong gamitin ang iyong katawan ay mas komplikado kaysa sa anumang pamamaraan ng kalusugan at mas karapat-dapat na seryosohin. Sige, hanggang dito na lang ang nilalaman ngayon. Kung ang artikulong ito ay nagbigay sa iyong bagong pag-unawa sa kung paano gumagana ang iyong katawan, kung nakatulong ito sa iyo na maunawaan kung bakit ang kailan ka kumakain ay kasing halaga ng ano ang kinakain mo, mangyaring ay click ang like button upang mas maraming tao ang makakita ng impormasyong ito na batay sa siyensya. Kung may kilala kang kaibigan na nahirapan sa taba sa tiyan, ibahagi ang artikulong ito sa kanila. Hindi ito dahil kailangan nilang magbawas ng timbang, kundi dahil karapat-dapat malaman ng bawat isa kung ano ang nangyayari sa loob ng kanilang katawan. Mag-subscribe sa aking channel at ayon ang notification bell. Magdadala ako ng mas maraming malalim na nilalaman tungkol sa katawan, kalusugan at siyensya linggo-linggo. Hanggang sa muli, salamat. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.